Nice house. Kayo lang ba ng mama mo dyan? Yes, nag-iisang anak lang kasi ako kaya ganun. Ayaw mo na bang pumasok? Tulog na ang nanay ngayon. I'm fine, Raquel. Go inside now at malamig dito. Oh shucks, jacket mo pala. Mabilis na hinubad ng dalaga ang suot na jacket, ngunit napigilan ito ng binata. It's fine. Pumasok ka na at dalhin ang jacket na yan. I'm fine, really. Napangiti na lamang si Raquel at bahagyang lumapit kay Junel at agad siyang hinalikan ng dalaga sa pisngi. Napatulala pa si Junel, ngunit agad ring nakabawi na mabilis na pumasok sa bahay ang dalaga. Napailing na lamang si Junel at nag-send ng voice message kay Raquel. That was fast, Miss Barista. Thank you for the good night kiss. See you tomorrow. Susunduin kita dito bukas. Wika ni Junel at agad pinasibat ang sasakyan. Samantalang si Raquel naman ay nakatago lamang sa likod ng kanilang pinto. Hawak-hawak ng dalaga ang kanyang cellphone at agad pinuksan ang voice message ng di kilalang numero. Maya-maya ay napatili si Raquel dahil kinikilig siya kay Junel. Ayaw man niyang aminin pero nagustuhan niya ang binata dahil sa kakaibang sense of humor nito at pagiging palatawa. Parehas na nakangiting natulog ang dalawa sa gabing iyon. Ramdam ng binata na gusto niya ang dalaga dahil sa hindi malaman na dahilan. Unang beses niyang makagusto sa babae na hindi matukoy ang rason kung bakit niya ito gusto. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Junel at sinundo ang dalagang si Raquel. Ilang serbato lamang ng sasakyan ay lumabas na ang dalaga at kakaiba ang suot nito di tulad kagabi. Nice jeans, Miss Barista. Parang office na office ang attire natin ah. Biro ni Junel. Napatawa naman si Raquel at agad pumasok sa kotse katabi ni Junel. Aalis na sana sila nang biglang humalik ang dalaga sa pisngi ni Junel. Napatulala muli ang binata habang dahan-dahan na tumingin kay Raquel. Good morning. Sorry, I can't help it. Ang gwapo mo kasi at ang sarap halikan ng cheeks mo. Ganito ka ba sa mga kaibigan mong lalaki? Tulalang tanong ng binata. What? Of course not. Ewan ko at sa'yo lang ako nagkaganyan. Miyo, baka maadi ka na sa akin ah. Anyway, good morning at thank you sa kiss. I feel alive. Biro ng binata na tinawanan muli ng dalaga. Masayang-masaya ang buong araw ng dalawa, lalo na nang matapos maturuan ni Junel ang dalaga sa dapat gawin ito sa kanyang negosyo. Dapit 5:00 na ng hapon nang tumigil ang sasakyan ni Junel sa dalampasigan at bumaba ito. Pinagbuksan rin nito si Raquel na naguguluhan kung bakit hindi siya hinatid kaagad sa bahay. Anong gagawin natin dito? Tanong ng dalaga. Nice ko makita ang sunset, Raquel. Baka pwede mo akong samahan. May dala akong pagkain at inumin sa likod ng sasakyan. Dito na tayo kumain. Napasinghap naman ang dalaga sa tuwa. Really? Paano naman tayo magpipiknik nito? I love doing this. I'm glad you love it. Sagot ng binata. Nakita ni Junel kung gaano kasaya si Raquel sa kanyang ginawa. Ang babae pa mismo ang naghanda ng kanilang gamit. Napailing naman si Junel. She's so simple yet elegant. Bakit ngayon lang kita nakilala, Raquel? E di sana noon pa ay niligawan na sana kita. Sa isip ni Junel at lumapit kay Raquel. Sabay na pinanood ng dalawa ang paglubog ng araw. Iyon ang unang beses na may kasama si Junel sa panonood dahil lahat na naging girlfriend niya ay ayaw sa kanyang trip. 6:00 na nang gumawa si Junel ng apoy at nagsimula ng kumain. Busog na busog si Raquel sa pagkain at nais pa ni Junel na kumain ito. Wait, what? I'm too full, Junel. Ikaw lang ang nagsabi sa akin yan. Alam mo bang ayaw na ayaw ng ex-boyfriend ko na kumain ako ng marami dahil nakakataba raw yun? Really? Sinabi niya yun? Pwes, mali siya. Dapat ang mga babae minamahal at binubusog. If I am your boyfriend, I don't care kung tumaba ka. So what? Hindi naman kita liligawan dahil sa katawan mo.
Irap na wika ni Junel at sumubo pa ng lechon manok. Napabuhakhak ng tawa si Raquel habang nakatingin kay Junel. Grabing reaksyon yan. Para kang babae, alam mo ba yun? May pairap-irap ka pang nalalaman, ha? What did you say? Para akong babae? So tingin mo bakla ako? Yes! Kasi 'di ba, mga babae lamang ang umiirap. Hindi na natapos ni Raquel ang sasabihin dahil biglang inilapit ni Junel ang mukha nito sa kanya. Say those words again at ipapakita ko sa'yo na hindi ako bakla. Bulong ni Junel. Napatulala naman si Raquel, ngunit agad ring nakabawi nang lumayo si Junel. Just kidding. Look at your face. Ang pula, ah. Saad ng binata sabay tawa. Napailing na lamang si Raquel at tumawa na rin kasama si Junel. Ngunit hindi maiwasan ni Raquel na kiligin dahil muntik na siyang mahalikan ng kanyang crush. Di inamin mo din na crush mo siya. Wika ng isip ni Raquel. Oo na, happy? Sagot naman ng kabilang isip ng dalaga. Napailing na lamang siya mag-isa dahil nagsasagutan na ang kanyang isip dahil sa kanyang nararamdaman. Mabilis lumipas ang buwan at ganun palagi ang setup ng dalawa. Hatid sundo ang dalaga ni Junel, pati na rin sa kanyang gig kada Sabado at Linggo. Hanggang sa isang araw ay maagang pumunta si Junel sa bahay ni Raquel. Gulat na gulat ang dalaga na makita si Junel. Anong ginagawa mo dito? Wala naman tayong trabaho ngayon ah. Ngiting tanong ng dalaga. Yeah, I know. Nice kung mag-absent ka muna mamaya sa pagkanta at mag-mountain trekking tayo. Palagi na kasi tayo dito sa dagat so maiba naman. What? So mag-overnight tayo doon? Yes, and I have a surprise for you. Nakadama ng excitement si Raquel at agad pumayag sa gusto ni Junel. Maya-maya lamang ay pumasok na sila sa loob ng sasakyan. Nagulat pa ang dalaga nang makita ang isang magandang gitara sa kanyang likuran. Is this for me? Yes, I hope you like it. Pinagawa ko pa talaga yan sa ibang bansa at pinalagyan ko ng iyong pangalan. It's a gift. Tanggapin mo. Oh my gosh, I can't believe this. Naiiyak na wika ni Raquel at agad niyakap ang binata. Hey, kunin mo muna ang gitara bago ka umiyak dyan. Oo na. Thank you, Junel. I love it. Napangiti naman ang binata sa tuwang nakikita kay Raquel. Natutuwa siyang malaman na nagustuhan ito ng dalaga. Pero seryoso, Junel. You don't need to give me a gift. Masaya ako nakasama ka at okay na yun. Masaya din naman ako nakasama ka, Raquel. So you deserve a gift. Pagdating natin sa tuktok ay kantahan mo ako, ah. Hindi ko pala nasabi sa iyo na nag-aaral ako ng gitara upang kantahan ka. What? Pwede namang ako muna ang maggitara at ikaw ang kakanta. Ikaw talaga. Tara na at mahaba pa ata ang lalakarin natin. Masayang tumango si Junel at pinasibat ang sasakyan. Maya-maya lamang ay narating na nila ang unang hagdan kung saan nila iniwan ang sasakyan. Bit-bit ang isang malaking bag at tent ay nagsimula ng umakyat ang dalawa. Pagod na pagod ang mga ito matapos lamang ang 3 oras na paglalakad. Hanggang sa narating na nila ang lugar kung saan makikita ang buong syudad pati na ang malawak na dagat. Oh my! This is the nicest view I've ever seen. Thanks, Junel. Masayang wika ni Raquel sa binata. You're welcome. I'm happy that you're happy. At least ngayon may kasama na ako mag-trekking. Go on. Take a lot of pictures at mag-assemble muna ako ng tent natin. Isa lang pala ang tent ko but don't worry. I'll be a good guy. Kindat ng binata na ikinatawa ni Raquel. Nagsimula na si Raquel sa pagkuha ng mga magagandang larawan at pasimple naman itong kinuna ng larawan ng binata. Napangiti na lamang ang dalaga habang nakatitig kay Junel. Ang swerte naman na magiging girlfriend ng lalaking to. I wonder kung anong nasa utak ng mga babaeng naging ex niya at sila ba mismo ang nang iwan sa kanya. Sa isip ng dalaga. Hapon na at nagsimula ng gumawa ng apoy ang binata
at kumuha naman ng inumin si Raquel. May kanta ka bang nais kong tugtugin, Junel? Maya-maya ay tanong ng dalaga. Yes please. Can you play Beautiful Girl by Jose Marichan? Nais kong kantahin yun para sa'yo. Sagot ng binata na ikinapula ng mukha ni Raquel. Iyan ba ang gusto mo? Okay, I'll play and you sing, okay? Sagot na lamang nito. Nagsimula ng tumugtog si Raquel at maya-maya lamang ay kumanta na si Junel. Lihim pang napasinghap ang dalaga nang marinig ang boses ng lalaki. Maganda at klaro ang boses nito. Titig na titig lamang sila sa isa't isa na para bang nasa lyrics ng kanta ang lahat ng nais nilang sabihin sa isa't isa. Napalunok pa si Raquel nang lumapit sa kanya si Junel habang patuloy na kumakanta. Hanggang sa matapos ang kanta, ay tinigil na rin ng dalaga ang pagtugtog. Napalunok muli ang dalaga nang dahan-dahan na inilapit ni Junel ang mukha nito. Hanggang sa pumikit si Raquel dahil nararamdaman na niya ang malambot na labi ni Junel. Dahan-dahan na binawi ni Junel ang gitara upang mahawakan ng mabuti ang mukha ni Raquel. Tumugon rin si Raquel sa masasarap na halik ni Junel. Maya-maya lamang ay inihiga na ni Junel ang dalaga sa damuhan. Walang tao sa paligid, kaya kampante ang dalaga na walang makakakita sa kanila ng binata. Tumigil si Junel sa paghalik kay Raquel at tumitig sa mata nito. Be my girl, Raquel. I promise. I won't hurt you like your ex did. Gusto kita, Raquel. Bulong ni Junel. Yes. Oo, Junel. Pumapayag akong maging girlfriend mo. I'm happy when you're around. Lalo na't pinapasaya mo ako palagi. I promise, I won't leave you tulad ng mga ginawa sa'yo ng mga naging babae mo. Bulong rin ang dalaga. Napangiti na lamang si Junel at hinalikan muli ang dalaga. Kaagad yumakap si Raquel sa binata at mas lalong diniin ang sarili upang maibsan ang nararamdaman na ginawa sa katawan. Giniginaw ka ba? Gusto mong pumasok na tayo sa tent? Tanong ni Junel kay Raquel. Mamaya na siguro. Suot ko naman ang jacket mo. Can we sing a song bago matulog? Sure, love. Ano to? How about This I Promise You by NSYNC? I love that song at matagal ko na itong gustong kantahin. I told myself na kakantahin ko lang ito sa tamang lalaki. Napangiti naman ang binata at tumango. This I Promise You then. Masayang pinatugtog ng dalaga ang gitara at nauna nang kumanta si Junel. Tulad kanina, ay parang kinakausap ng dalawa ang bawat isa sa pamamagitan ng pagkanta. Napapapikit pa si Junel habang kumakanta. Hindi siya makapaniwala na mabilis siyang maimpluwensyahan ng dalaga sa pagkanta, lalo pa at hindi naman talaga siya mahilig sa musika. Hanggang sa matapos ang kanta, ay titig na titig pa rin sila sa isa't isa. Thank you for coming into my life, Junel. Binago mo talaga ang buhay ko. Nang unang gabi kitang makita, I feel the sadness in your eyes. Hindi ko alam pero nararamdaman ko yun kahit hindi tayo magkakilala. Bulong ng dalaga. I'm glad you feel that way, mahal. Kasi kung hindi, baka umalis ka kaagad matapos ang kanta mo. Well, bala ko talagang lapitan si Tasha na nasa harap mo. Naalala ng binata ang tungkol sa babaeng binayaran niya. Napailing na lamang siya at niyakap si Raquel. I have something to confess, Hannah. Maya-maya ay wika ni Junel. Oh, ano to? Well, the truth is, Tasha and I doesn't know each other. Unang gabi ko palang pumasok sa club na yun matapos makipag-break sa akin ng ex ko. At lumapit siya to ask my order. Pagkatapos no, nakita kita sa stage. You're so beautiful yet fragile, love. Malungkot ang mga mata mo, lalo na ang kanta. Sakto namang sinabi ni Tasha na gagawa siya ng paraan na mag-usap tayo. And why is that? Well, nakita niya kasi ako nakatitig at interested sa'yo. I gave her 5,000 para maging tulay. But ikaw mismo ang lumapit. That was awkward, by the way.
Oh, wow. So, type mo na pala ako back then? Well, yes. Sino bang hindi magkakagusto sa isang maganda at talented na katulad mo? Napailing na lamang si Raquel at hinalikan ang binata. Sabay silang pumasok sa tent at nakayakap pa si Raquel kay Junel habang nakahiga sila. Thank God I found you, love. Bulong ni Junel habang nakapikit. Me too. Who would have thought na may lalaki palang inilaan sa akin ng Diyos? Now I understand bakit kailangan natin masaktan. Upang magising tayo sa katotohanan na magiging parte lamang sila ng ating buhay. Dahil may nakatakda pala talaga sa atin. Tama ka. Ngayon ay nagpapasalamat ako at nakipag-break sa akin ng ex ko sa gabing yun. Hindi ko sana maiisipan na maglakad-lakad at pumasok sa bar kung saan ka nagtatrabaho. Love moves in mysterious way indeed. Napangiti na lamang si Raquel at hinalikan ang pisngi ni Junel. Maya-maya ay tuluyan na silang nakatulog habang yakap-yakap ang bawat isa. 2 araw pa bago naisipan ng dalawa na bumaba ng bundok. Walang mapagsidlan ang tuwa na nararamdaman ni Raquel nang makababa sa bundok kasama si Junel. I want to meet your mom tomorrow, love. Sa ngayon ay magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka sa trekking natin. Saad ni Junel at hinalikan ang ulo ni Raquel. Okay, sasabihin ko kay mama na darating ka. Masayang wika ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto ay nakauwi na rin si Junel sa kanila. Kaagad nitong tinawagan ang mga magulang dahil bukas mismo ay mamamanhikan na ang binata. Ayaw na niyang tumagal pa bago gawin ang pamamanhikan. Sigurado na siya kay Raquel at hindi na niya ito pakakawalan pa. Kaagad namang dumating ang mga magulang ng binata kinabukasan. Masaya mga ito sa plano ni Junel. I'm glad you finally saw your soulmate, son. At last nakilala mo na ang para sa'yo. No more heartaches, anak. Wika ng ina ng binata. Yes, ma. I hope you love her. As long as you're happy with her and she will love you unconditionally, why not? Your happiness, anak, is our happiness too. Kaya tara na sa bahay na magiging manugang ko. Napangiti na lamang si Junel sa naging sagot ng ina. Alam niyang magugustuhan nito si Raquel at ganun rin ang dalaga. Maya-maya ay 2 sasakyan ang tumabi sa bahay ni Raquel. Nangunot ang noo ng dalaga dahil ang alam niya ay si Junel lamang ang darating. Agad bumaba ng bahay si Raquel at nagulat siya na makitang sabay na bumaba ang mga tao sa loob ng 2 sasakyan. Natulala pa si Raquel dahil alam niyang pamilya iyon ng nobyo. Magkakamukha lamang ang mga ito na lalong ikinapula ng mukha ng dalaga. Babe, ano to? Bakit narito lahat ang pamilya mo? Bulong ni Raquel nang lumapit sa kanya si Junel at humalik sa pisngi. Mamamanhi ka na kami, mahal. What? Sure ka ba? Pero 2 araw pa tayo ah. I'm sure about you, love. At wala yun sa tagal ng relasyon. Ikaw ba? Sure ka na sa akin? Of course! Oh my gosh! Ngayon na ba talaga kayo mamamanhikan? Yes, baby. Kaya bumeso ka na kay mama at papasok na ako. Marami kaming dalang pagkain. Nahiya naman si Raquel sa ginang, ngunit ito na mismo ang lumapit sa kanya. Welcome to the family, Iha. I can't wait na maging manugang ka. Let's go. I'd love to meet your parents. Napatango na lamang ang dalaga dahil masyado siyang nagulat sa pangyayari. Bumeso rin ang ama ni Junel, pati ang kapatid nito. Sabay-sabay na silang pumasok ng bahay kung saan naghihintay ang ina ng dalaga. Matapos mapag-usapan ang kasal, ay kumain na ang buong pamilya. Napagdesisyonan rin ng pamilya ni Junel na dadalhin sa ibang bansa ang ina ni Raquel upang doon ipagamot. Wala namang tutol dito si Raquel at natuwa pa ang kanyang ina sa plano ng magulang ng binata. Labis ang pasasalamat na ginawa ng mag-ina sa pamilya ni Junel dahil tuluyan ang bumubuti ang kalagayan ng ginang dahil sa tulong nito. Thank you for everything, love.
Bulong ng dalaga. Anything for my soon-to-be wife. Saka na tayong magpapakasal kapag okay na ang nanay, ha? Kailangan nasa kasal natin ang mama mo at memorable ang magiging araw na yun. I agree. And I want to sing a song while walking in the aisle, mahal. Talaga? Naks, ang sweet naman na magiging asawa ko. Tama talaga at kinausap kita sa gabing yun. Wala sana ako magiging asawa na barista at maganda pa. Napatawa na lamang ang dalaga at hinalikan ang binata. Mabilis lumipas ang panahon at tuluyan ang naghilom ang sakit ng ina ni Raquel, kaya naman ay ikinasal na sila sa simbahan. Namuhay ng masaya at masagana sina Raquel at Junel kasama ang magulang ng mga ito. The End. Dito na po nagtatapos sa magandang story na ito. Please don't forget to like, comment, and share. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sa susunod na story ulit. Take care everyone. Hanggang sa susunod na story. Bye-bye!